Isipin mo to, isang bansa na walang honor roll, walang top 1, walang valedictorian, o walang with highest honor. Pero consistently silang nasa top ng global education rankings. Hindi ito fantasy, ito ang Finland. Tanong, kung wala silang ranking system, bakit mas magaling ang performance nila kaysa sa mga bansang obsessed sa mga medals, kagaya ng Pilipinas? Sa Pilipinas, normal na ang ranking system. May top 10, may with honors, with high honors, minsan pa nga with highest honors. Every quarter may recognition. Every graduation may competition. Ang paniniwala kasi natin ay simple lang. Competition creates excellence. Pero sa Finland, iba ang tanong nila. What if competition creates inequality? Sa Finland kasi, wala silang class ranking, walang yearly national standardized exam, isang major standardized test lang sa dulo ng kanilang high school na tinatawag nilang matriculation exam. Ayon sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na siyang nangangasiwa ng Program for International Student Assessment o PISA, ang Finland ay nag-perform consistently at palaging nasa top ng educational rankings sa mga bansa as early as the year 2000. Hindi dahil sa mga drill, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa system design nila. Ano ba ang ginagawa ng Finland? Noong 1970, average lang din naman ng Finland, pero gumawa sila ng isang reforma. Ayon sa pag-aaral ni Pasi Sahlberg noong 2011, tinanggal ng Finland ang heavy standardized testing at pinalitan ng trust-based accountability. Ang mga teachers sa Finland ay required magkaroon ng master's degree, highly selective ang admission sa teacher education, isa ang teaching sa pinaka-respected profession sa bansa. At ang pinaka-importante, walang elite versus public divide. Pantay ang funding sa private at public. Ang goal nila ay hindi gumawa ng top students. Ang goal nila ay siguraduhin na walang maiiwan. So ano nga bang naging resulta ng reform na ito? Finland ranked among the top performers in reading literacy. Compared to that of the Philippines, parehong PISA 2018 cycle, ang Pilipinas ay kabilang sa lowest performing countries in the reading comprehension. So ito ang uncomfortable question. Kung effective ang honor rolls at ranking, bakit hindi tayo number 1? Or at least nasa taas ng global standards sa education. Sa Finland kasi, formal schooling starts at age 7. Mas maikli lang school hours, mas marami ang recess, minimal ang homework. Ayon pa rin kay Sahlberg, ang focus nila ay equity over excellence. Meaning, mas mahalaga ang lahat ng natututo kaysa may iilang sobrang taas ang score. Ang core philosophy nila, children are not competitors, they are learners. Hindi sila tinuturuan para matalo ang kaklase, tinuturuan sila para maintindihan ang mundo. Hindi ibig sabihin mali ang recognition. Ang mas malalim na tanong, motivated ba ang bata dahil gusto niyang matuto o dahil takot siyang pumalya? Kapag ang sistema ay parang race, may panalo, may talo. Pero kapag ang sistema ay built on equity, mas marami ang umaangat. Kaya naman tinanggal ng Finland ang honor rolls. Hindi dahil sa ayaw niya ng excellence, kundi dahil naniniwala sila na ang excellence ay hindi dapat nakabase sa comparison. Maybe the real secret isn't removing medals. Maybe it's redesigning the system. Because education isn't supposed to be a leaderboard. It's supposed to be a foundation. At minsan, ang bansang hindi nakikipag-compete ang siyang tunay na nangunguna.